Ngayon, may binabanggit dito si Drilon, no? Na EDSA. Hindi naman sinasabi ni Drilon na mag-EDSA. Hindi naman. Pero sinasabi dito ni Drilon, mga kababayan, option talaga ang EDSA. Option po talaga ang rally. So tingnan niyo to, sabi dito ni Boy Hilik. Ni Drilon, di ba? We should not have another EDSA. Alam niyo mga kababayan, ito lang ha. Isa sa mga natutunan ko talaga sa politika ngayon sa Pilipinas, no? Na kailangan mo talaga lawakan yung pag-iisip mo eh. Dati galit na galit ako dito sa mga dilawan, pero eventually nakigets ko na po yung kung ba't nila ginagawa yon. Nakigets ko talaga kung bakit nila ginagawa to nung panahon ni Digong. Kung meron ng bayani mga kababayan, no, ito nga po yung mga dilawan na sila Trillanes, si Dilima nga po na nakulong, si Lenny. Then honestly talaga, kung meron man, kasi ito eh. Nung si Digong nga po yung presidente ng Pilipinas noon, yung mga congressman, mga kababayan, sip-sip din po kay Digong. Tapos nung natapos po yung termino ni Digong, saka sila nag-quadcom. Samantalang sila rin naman pala yung pasimuno, no, nung mga ibang mga batas na ginawa ni Digong. Pero itong mga dilawan, mga streetwise, no, binaliwala po nila kapangyarihan ni Digong. Nilaban po nila kung anong sa tingin nilang tama. Di ba? Pero ayun ang isa ko natutunan dito. Kailangan natin lawakan yung mga bagay-bagay na dapat base po tayo sa pulisiya. Pero itong mga bobong mga DDS, mga kababayan, wala pong pulisiya sa mga yan. Basta sa kanila, Duterte, wala nang iba, wala nang tama't mali. Oh. So ngayon, ito sabi nga po ni Drilon, former Senate President Franklin Drilon says that senators may vote not to proceed with the impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Diba? But that would be a violation for the Constitution, which requires them to enforce accountability. We should not have another EDSA. Nakuha niyo yung point ni Drilon dito? So, option po talaga nating mga Pilipino yung EDSA. So, ang tanong naman dito mga babayan, di ba yung EDSA sinarado na para sa mga rally? Di ba naalala niyo yun? Babalikan natin yung tanong na yan Panoorin muna natin itong statement nga po ni Drilon. Ano ang Oo nga pala, no? Ano nga pala, ABS-CBN nga pala ito. Tutulin ko na lang para di tayo makaka-copyright, no? hangganan ng mga senador? So it's political and legal, but ano ang hangganan sa political affinities? Actually, si Karen Davila, medyo mahusay siya magtanong talaga, no? Wala siyang pinipili. Di ba minsan, di ba pansin niyo naman kay Karen Davila sa side man ni PBBM, sa side man ng mga Duterte, talagang ganyan siya magtanong talaga, or sa mga dilawan. Ganyan talaga siya magtanong. Loyalties. Anong hangganan nun? Your answer is as good as mine. I have no answer to your question, Karen. Ano bang ganon? It's a setup that would theoretically impose accountability. And Tama, di ba? Okay, kasi ngayon mga babayan, no? O nga pala, kanina nga pala, no? May na-meet ako sa Quiapo kanina, no? Nasa CR ako ng Quiapo Church. So, napag-usapan nga, hindi ko na yung pangalan mo, pasensya na, no? Kasi, tawag nito, masama yung pakaramdam ko talaga kanina. Alam niyo naman, di ba, may kidney problem po tayo, ang init sa Quiapo kanina. So, hindi ko siya na-entertain ng maayos. So, pasensya na, no? Pero napag-usapan namin kanina na ito nga po, yung follower po natin, hindi ko na yung pangalan niya, no? Na ang nangyayari po kasi ngayon, taong bayan laban sa politiko. Ganun na po. At I really agree talaga doon. Agree talaga tayo doon. Na ngayon, habang nag-Game of Thrones ngayon itong mga senador, kawawa naman tayong mga Pilipino, paano na yung accountability? Tulad nga na sinasabi nga nito ni Franklin Drilon. exact accountability of our officials, but if those who are in charge of or given the power to enforce them does not do their duty, then you have a crisis. In the case of ERAP, it resulted in EDSA DOS. Sana EDSA DOS na binabanggit niya, no, ni Drilon. Hello po, Ma'am Joanne. Maraming salamat, no? Thank you po, no? Yan.
Unfortunately, that's how the system is structured. I'm confident. that we Yan, o di ba? Ayan ang sabi ni Dirilon. No, kung hindi po talaga mangyayari nga po yung accountability dito kay Sara Duterte, wag naman daw po sanang mangyari yung EDSA 2. O, kasi nga daw po, ay ganyan po talaga nakastructure ang konstitusyon natin. Ganyan po ang sistema natin. Nasa kamay po natin taong bayan kung paano kikilos itong mga senador po na to. Di ba? So, unfortunately, that's how the system is structured. I'm confident at the political maturity of our people that we should not have another EDSA 2 coming to us. So ito lang, no? So bakit ba, no? Ano bang mali kung mag-EDSA tayo? Ano bang mali? Actually, ako naniniwala naman ako, no, na yung EDSA 1, no? Yung EDSA 1 is more on political yon, 'di ba? And then yung EDSA 2 naman, kalokohan lang po ni Gloria Macapagal Arroyo yon. EDSA 3, wala yun, no? Failed EDSA yun eh. yung pro-ERAP na EDSA. So magkakaroon kung mag-EDSA na naman po tayo, EDSA 4 na. Parang technically ganun, no? So then, well, by the way, no, ang tanong kasi natin dito, sinarado na po yung EDSA eh. Yung EDSA Shrine. Kasi mga kababayan, kasi alam nyo, napaka-importante po talaga, no, na kung magra-rally tayo ulit, sa EDSA talaga. Kasi po, dyan po talaga, nagiging successful ang isang rally. Kahit mali yung pinaglalaban, yung EDSA po na yan, nagiging senyales po ng isang tagumpay na people power. Di ba? Yung EDSA 3 yung EDSA 3 ni, pangalan nito, ni ERAP, ang alam ko sa Quirino Grandstand yun, di ba? Hindi sa EDSA yun eh. Sa Quirino Grandstand yun eh. O kaya nag-failed. O, parang ano lang natin, parang parang sign, no? So ngayon, alam naman po natin, no? May flashback na si Drilon doon. O nga, yung umiyak si Drilon. Gago kasi to sila, no? Hindi binuksan yung pangalawang envelope. Loko-loko rin talaga, no? Alam niyo, no? Bobo talaga si ERAP eh. Alam niyo, ako naniniwala naman talaga ako na isang malaking pagkakamali na naging presidente nga po si Gloria. Mas mahusay pa nga si ERAP kay Gloria kung tutuusin. Alam naman po natin na kung kasi ganyan po talaga nakastructure po yung gobyerno natin eh. Hindi po tayo namimili ng magaling. Namimili po tayo kung sino yung less evil. Ganun po yung politika sa Pilipinas, sad to say. No? Pero kung pasamaan lang naman yung pag-uusapan, mas masama po talaga si Gloria. Ang dami din po pinapatay ni Gloria noong panahon niya. O, ilang reporter, ilang media pa ang namatay noong panahon ni Gloria, ang dami din. O, di ba? O, problema lang po kasi talaga kay ERAP, bobo lang po talaga siya. Isipin mo ha, saan ka nakakita na presidente ka, na pinayagan mo, na maging independent, yung Kongreso? Saan ka nakakita ng ganun? Presidente ka, tapos sasabihin mo, ang gusto ko ang Kongreso independent. O, ayun tuloy, pina-impeach ka. O, di ba? Pinayagan mo magkaroon ng impeachment, presidente ka. And then, by the way, mga kababayan, yung second envelope nga po, no, na hindi pinabuksan nga ni ERAP nung impeachment, nung nakakagulo na yung mga tao, gumawa ng video sa ERAP, sabi ni ERAP, ako ay pumapayag na nabuksan ng second envelope. Sabi ko, walang yata talaga to, no? But then eventually, mga kababayan, isang malaki pagkakamali pala yung EDSA 2. Oo. Grabe po ang ginawa ni Gloria. Grabe pong kagaguhan, grabe pong katarantaduhan ang ginawa po ni Gloria sa taong bayan. Di ba? Kung si Digong po yung pinaka-worst na presidente, parang hindi si Digong parang si Gloria no? Sa tingin nyo, sino ba? Sino mas worst? Si Digong o si Gloria? Comment nyo nga dyan. Sino kaya? Hindi kasi parang nahihirapan ako kasi ako buhay na ako noon noong panahon ni Gloria, may asawa na ako noon Sobrang hirap ng buhay ko noon, walang yung buhay na yan. Nag-iisip ako sino ba mas sino bang mas worst na presidente? Si Gloria o si Digong? Parehas lang. So by the way mga kababayan, no? 'Di ba? So ngayon,
Ano ba tayo? So tandaan po natin, no? Tingnan mo nung ito nahanap natin sa archive to January 19, 2002. Hindi, pero si Erap may mga ginawa si Erap na na tama na totoo lang Oh, di ba? Yung tawag nito, yung bulok na barko, di ba yung Sierra Madre? Kay kay Erap yun eh. Di ba? Oh. So, ngayon mga kababayan, no? Ang problema lang talaga kay Erap, bobo lang talaga. Oh, ayun lang talaga. Oh. So, ngayon mga kababayan, alam naman po natin no, na ito nangyari ito no, nung January, ito nahanap ko tong balita na to January 19, 2002. Oh. EDSA Shrine not for sowing anger. So, pinagbawal na po yan. The Catholic Church does not want protesters to vent their anger over various issues on the steps of Mary Queen of Peace Shrine at EDSA and Ortigas Avenue in Mandaluyong City. Mandaluyong pala siya, no? Bishop Socrates Villegas, spokesman for Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin said, the church has banned rallies at the shrine as the country celebrates tomorrow the first anniversary of People Power 2, which saw the overthrow of President Joseph Estrada. So hanggang ngayon kasi mga kababayan, na matagal na pong bawal po ang rally sa EDSA Shrine. 'Di ba? Pinagbabawal po 'yon. Bawal na po 'yan. No? So ngayon, ang tanong niyo naman dito ngayon, paano tayo magkakaroon ng EDSA People Power kung bawal na pala mag-rally sa EDSA? Okay. Mga kababayan, naalala niyo ba? Bila ko naalala 'to Ngayon taon mga kababayan, binuksan po ulit 'yan. EDSA Shrine Prayer Rally set January 31. Pupunta ako nito. January 31 mga kababayan, pumunta ako nito. No? Pumunta ako nito. Kasama ko si Mike, si Biyahe ni Koy, si Mima, si Kume, kasama ko si Kume, si Stephen kasama ko si Stephen noon. Nakita pa kami dito ni Richard Haydarian. Oo. So binuksan ulit ng EDSA. Binuksan ulit. No, so may pag-asa tayo. Hindi kasi mga babae, no, baka sabihin nyo naman, bakit kasi sa EDSA, hindi na lang sa Senado? Kasi parang nga sa akin mga babayan, yung mga people power po na nagtagumpay, nangyari po sa EDSA. Oo. Nangyari po sa EDSA yung mga people power po na nagtagumpay. So pwede, no, EDSA, o kung malakas-lakas pa tayo, lakarin natin hanggang Senado. O. Kung di nyo tutuloy ang impeachment, lulusubin namin kayo. Actually, pwede yun. Kasi meron tayong ultimatum ituloy nyo, i-take over namin yung Senado. Kasi trabaho naman talaga nila yon, yung impeachment, trabaho nila yon. Tapos hindi nyo gagawin, so hindi nyo ginagawa yung trabaho ninyo. So i-take over namin yung Senado. Di ba? People power without military backup, nga pala sa papalayan. Okay. So ngayon mga babayan, no, kung funded lang naman ang pag-uusapan natin dito. Actually, marami naman po mga sundalo, marami din naman mga pulis, no, na ayaw sa mga Duterte. Yung mga kumakampi lang naman sa mga Duterte, mga kababayan, yung mga nabigyan ng posisyon. Ni Digong. Na wala na pong mga bilang yung mga yan. Kasi nga po mga retirado na. Tandaan natin, no, si Browner, nasa atin pa si Browner. Nasa atin pa si pangalan nito? Si Torre, PNP chief. Nasa atin siya. And then, syempre, kapag rally, funded yan. Naniniwala ako doon. Paano mo ba susustain yan kung walang pera? At tandaan din natin mga kababayan, may mga congressman po tayo. No? May mga pera yan. Wala kayo na. May mga pera po yan. Kaya nila mag-fund. Kasi kung di sila magpa-fund ng rally, baka balikan sila ni Sara. Baliw po yun di ba? Ngayon, pwede rin SCM mag-take over sa Senado. Mag-overlap ata yun, no? Pwede ba yun? No? So ngayon mga babayan, nabuksan na po yung EDSA kasi. Nabuksan na po.
Ito, retired Supreme Court Justice Antonio Carpio said the January 31 rally is being initiated by the clergy for good governance with participation of the various civil society groups. Alam niyo nung tingnan niyo ha. Alam niyo nung pumunta ako ng rally noong January 31, sino yung mga nakita ko doon? Yung Akbayan, Anak Bayan, tapos yung mga progresibong grupo, sila. At ang nakakatawa doon mga kababayan, no, sobrang katangahan ng mga to, no. May mga DDS po doon. Nung rally po ng EDSA. Kasi ang tagal na di ba? From 2002, nagkaroon ulit ng rally sa EDSA, 2025 na. So ilang taon yun? 2 dekada yun. So nung pumunta nga po ako sa rally po na yun, kilala ko ng mga nandun ha. Ni-welcome po ako ng mga dilawan doon. Ni-welcome po talaga ako ng mga dilawan doon. Di ba? Nagkamayan pa nga kami ni Richard Heydarian doon eh. Ay, sabi sa akin. Pati yung mga ibang mga nandun, takero, puti nakapunta ka. Mga dilawan po sila. Oo. Ang nakakatawa po doon mga babayan, no? Itong mga bobong mga DDS. Andun din po sila. Yung mga vlogger na mababantot, nandun din po sila. Andun lang sila sa gilid. Kasi nga po, paano ba naman, no? Paano ba naman sila magbubunyi doon? Ang sinisigaw po ng rally po na yan, resign Sara, resign BBM. Well, pumunta lang kami doon para pumunta lang. Hindi naman para sumuporta sa rally. Pumunta lang kami doon para pumunta lang. Ganun lang yun. So, I think sa Senado na tayo mismo anit ni Kiss. So, ngayon, mga babayan, no? Tingnan natin to, no? So, actually, mga ka-streetways, no? Ito yung nangyari po kanina. Some protesters banged the Senate gate urging senators to convene as an impeachment court for VP Sara Duterte. Ang importante dito mga kababayan, may kumikilos na ngayon. Ang kailangan lang dito magpatuloy po ito. No, kasi simple lang mga kababayan eh. Kung itutuloy nyo yung impeachment, di walang rally. Di ba? Ganun lang naman yung kasimple eh. They call for an immediate action on the articles of impeachment daw. So ito yan. So may nag-rally na kanina doon. Sa harap ng Senado. Napanood nyo na ba to? So actually, ginulo nila yung gate. Saan na ba yun? May ito. Meron pala dito. Yan ito sila Sarap na Senado to nga pala, kita tayo sa June 9. Nga pala. Sa June 9, may rally pong gaganapin sila Enzo Recto, yung mga kabunyog. Baka pumunta po ako. Hello po, Miss Montreal, maraming salamat. Baka pumunta po ako. Hindi, pupunta talaga ako. Nga pala. Pupunta talaga ako. Kasi, baka kasi maurong. Baka gawing June 11. Tingnan natin. Kasi sabi ko, bakit? Mas maganda kasi June 11 tayo mag-rally, di ba? Kasi June 9. So pinag-uusapan pa namin yun, no? Hello po, Eva Punsalan. Maraming salamat po, Ma'am Eva, no? So, ito yung nangyari kanina. Yan di ba? Ginugulo nila yung gate. Ngayon mga babayan, hihintayin pa ba ni Kiss Escudero na akitin yung gate? Ito, lusubin yung Senado? Kunin ng taong bayan ng Senado? Hihintayin pa ba ni Kiss Escudero na mangyari yon? Sige, galitin nyo yung mga taong bayan. Sige, galitin yung taong bayan. Hindi po malabo mangyari na hindi lang po ito ang magaganap sa harap ng Senado. Hindi lang basta-basta panggagano ng gate. Baka akitin na po yung Senado, pumasok sa loob ng Senado. Tandaan nyo, pwede yun. Sabi ni Drilon, di ba? Basta wag lang tayo manggugulo. Di ba? Wag lang tayo maninira ng mga gamit. Wag lang tayo mananakit. Pakita lang natin na dismayado tayo. Tama, di ba? Doon lang yun. Kung pupunta tayo doon mga kababayan para manira ng gamit, bawal talaga yun. Bawal yun. Mababalikan tayo niyan. So, ang gagawin natin, punta tayo doon. Kung nakasarado yung gate, sige, pasok tayo sa gate. Akitin natin yung gate. Huwag natin sisirain. Akitin natin yung gate.
Papasok tayo sa loob. Doon tayo magingay sa loob. Ituloy ang impeachment. Walang mananakit. 'Di ba? Walang magnanakaw. Baka may mangupit. baka ano, baka nakawin ko yung ballpen ni Bato, no? Tapos tusok ko sa kanya, no? Ang laya ka, Bato, ha? Tusok ko yung ballpen mo sa ulo, eh. Di ba? Oh. Puncher na lang o nga pala, no? Puncher na lang. O nga pala, ba't ballpen? Puncher na lang pala, no? O nga pala, no? Di ba? Oh, so yun, no? So, tuloy nga natin to. Ano ba bang slide natin dito? Yan. Okay. So, ngayon mga kababayan, no? Actually, no? Bukod nga po dito, no? Baka kasi alam nyo, no? Ang nakakatawa kasi dito, speaking of Bato, sabi kasi ni Bato, ano, alam niyo sabi ni Bato, hindi ko na sinasama sa slide pero sabi ni Bato, hindi naman ako abogado, pero nagre-research naman ako. Hindi daw pwedeng itawid yung impeachment ni Sara from 19th Congress to 20th Congress. Sabi niya ganon. So, sige, ang tanong, explain mo nga. Ay na maganda dito no? Sabi ni Bato, hindi naman ako abogado, pero ni-research naman ako. Hindi pwedeng itawid yan, yung 19th Congress o 20th Congress. Hindi pwedeng itawid yung impeachment. Pa-explain mo, hindi nyo ma-explain yan. Pero mga kababayan, yung yung IBP President, Integrated Bar of the Philippines President, abogado to, syempre. Senate should already start impeachment trial of Sara Duterte, former IBP President. Di ba? Former Integrated Bar of the Philippines National President Attorney Domingo Cayosa said, the Senate should already start the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, citing the 1987 Constitution, according to the report on Unang Balita on Monday. Okay. Hindi na ito sabi ng IBP ito hindi naman kailangan matapos but at least masimulan na kasi meron pa silang 3 to 4 months. Malinaw yung lingwahe ng ating konstitusyon. Forthwith mag-start yung trial kapag natanggap nila. So, ibig sabihin yan, walang delay. Ang problema nga, dinilayed nga po ni Cheese. In the case of verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all members of the House, the same shall continue. No? The article of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. So, malinaw naman mga kababayan, no? Kahit nga po na naipasa ito ng 19th Congress, pwede po itong itawid sa 19th Congress. So ano bang malabo doon? Ano bang malabo doon? Di ba nililito lang talaga nila? And by the way, yung word nga po na forthwith, ano ba ibig sabihin nun? Di ba? Alam niyo mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito kay Cheese, hindi po ako naniniwala na hindi niya naintindihan. Nagtatanga-tangahan lang po talaga yan. Dahil po sa kanyang sariling interes. Nagtatanga-tangahan lang po yan si Quezon. Kasi nga po mga kababayan, no? Si Quezon, from bata, sa UP na po nag-aaral yan. Nakapagtapos na po ng law school yan, sa UP na po nag-aaral yan. Malabo namang hindi niya alam ang ibig sabihin ng forthwith. Tama, di ba? So, bakit niya pa dinidelay kasi? So kaya mas lalong lumalabas ngayon yung spekulasyon na ginagawa talaga ito ni Chis Escudero para po mapanatili siya sa kanyang upuan bilang Senate President na mas malaki ang sweldo, mas maraming bodyguard, at kontrolado po yung Senado. Si Quezon, tapos. So yun mga kababayan, no? So kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito sa sinasabi nga po ni Franklin Drilon na pangalan nito na EDSA People Power, no, na hindi niya naman sinasabi na mag people power, pero pwede nating gawin, no? Kayo ba, agree ba kayo dito na mag people power tayo kung sakaling hindi nila ituloy yung impeachment trial nga po ni Sara sa Senado? And by the way, bang Vice President lang naman yung papalitan
Hindi man presidente. So, wala namang problema doon, no? So, yun lang. So, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, yan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. Pag di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to.